Ay talaga naman, kung certified Bicolano, hindi talaga magsasawa sa pagkain ng putahing may sangkap na dahon ng gabi. Kahit araw-araw pa yan ulamin, umaga, tanghali hanggang gabi. Ang simpleng dahon ng gabi kasi, kapag tinimplahan ng gata ng niyog at ilang pampalasa at sinamahan pa ng sandamakmak na siling labuyo, garantisadong tataob ang kaldero. Kaya mauna na akong tumikim. Usually ito maanghang, maraming gata, lalagyan ng alamang. Ito naman yung pinangat. Ano ba, medyo may kakaiba lang sa lasa nito. Para ito may suka. Ang hirap din mamili dahil pareho siyang masarap. So, mahirap na ako ang huhusga. So, kilalanin na lang natin yung ating mga ka-wonder na talaga namang bihasa. Sanay na sanay sa pagluluto ng laing at pinangat. Kapag putahing Bicol na may sahog na dahon ng gabi, bida siyempre ang laing. At hindi lang yan sa mga Bicolano patok. Saan man panig ng bansa, like na like ang laing. Kaya kung maligaw raw sa bayan ng Ligaw sa Albay, huwag nang papalampasin matikman ang legit na lasa ng laing. Sa isang camping site sa Ligaw at sa pagitan ng Bulkang Mayon at Mount Masaraga. Bukod sa maganda ang view, mapapasabi ka daw dito na wag na muna tayong umuwi kapag natikman nyo ang pinagmamalaki nilang laing. Mostly, ang siniserve namin, Kiko, especially din sa pangat mo overnight camping sa amin, ng mga families, mga friends, barkadas, tequila na sila. Most requested sa amin nila, Bicol Express, mga food, vegetables na ginataan. Laging laing ngani. Si Thor ang toka sa pagluluto ng laing. Pero wait lang daw mga ka-wonder, may humahamon pa raw sa legendary sarap ng laing. Sa bayan ng Kamalig sa Albay pa rin, hindi raw pakakabog ang angat na sarap na pinangat. Lutong Bicolano rin na dahon din ng gabi at gata ang pangunahing sangkap. Isa sa pinakamatandang nagpipinangat sa Kamalig, si Lola Pining. 1970 ako nag-umpisa magpinangat. 5 years na parang pinangat. Ang katuwang ni Lola Pining sa paggagawa ng pinangat, ang kanyang anak na si Noli at manugang na si Judith. Wala raw ipinagbago sa Ricardo ang kanilang bersyon ng pinangat. Sa proseso at pagluluto raw talaga nagkakatalo. Ang gamit nilang gata, mano-manong pinipiga sa pagtalong gamit ang sarili nilang panggata ng nyug. Ang pinangat na rin ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Ang mahirap nung biglang nagmahal yung gabi, nyug, doon kami na siyempre bibigla din kami yung taas ng presyo ng pinangat. Heto na ang moment of truth. Magkakasubukan na sa pasarapan ng laing at pinangat. Ang mga sangkap halos pareho lang din. Ang pangunahin siyempre dyan ang dahon ng gabi at gata. Bakit napakaraming laing dito? Well, ang isang sagot namin dyan ay siguro may kinalaman ang Mayon Volcano. Ang eruption ng Mayon Volcano, nagsasabog palagi ng abo na nakakapag-fertilize ng lupa sa paligid niya. Para sa Team Laing, si Thor ang kusinero. Ang pangkat pinangat naman, sagot na ni Lola Pining at Judith. Tutok lang sa inyong bet mga ka-wonder. Ang malito, talo! Magluluto po tayo ng laing. Naglalagay po ako ng kunting mantika. Luya, sibuyas, bawang naman po. Sahog na pork. Isunod na ang gata. Sa pagluluto naman ng pinangat, unang inihahanda ang gata na may mga pampalasa. Lalagay muna natin yung luya. Ito bawang, konting bagoong, asin, paminta,
Ito yung seasoning. Susunod ang pambalot na dahon pa rin ng gabi. Itong Nasa ibabaw. malaki, walang butas para hindi makalabas yung sabaw ng niyog. Ilalagay ang mga pinagsama-samang sangkap. Tapos babalutin natin siya ng, yung tawag dito sa amin, lukay. Gagapusin. Tapos lalagay na natin siya dito sa Kaldera. sana. Yung may gata ay dahil peninsula ang Bicol, naiikutan siya ng dagat. Ito na po, ilalagay ko na po yung ating laing. Papakuluin lang sa loob ng 15 minuto. Umaamoy na ang laing ni Thor. At pwede nang lantakan ang laing. Ang pinangat naman ni na Judith at Lola Pining, mas tumagal pa ng ilang minuto ang pagpapakulo. At pwede na ring ihain. Ito na ang hatol ni Juan, laing o pinangat. So, ito sa akin yung laing. Yung pinangat. Yung laing po. Mas gusto ko po yung pinangat. Paano ba yan? Parehong masarap eh. Walang tapon. Kaya ang hatol ni Juan, ulam ng sabay o palitan. Mapaligit na lasa ng laing o ang angat na sarap ng pinangat. Panalo! Certified masiram. But wait, there's more! Ang very versatile na dahon ng gabi na inilulutong laing o pinangat, may copycat daw. Kaya ang kabilin-bilinan ng mga ka-wonder nating Bicolano, huwag na huwag malilito. Yan ang elephant ears na bet naman ng mga plantito at plantita. Tay, kumusta po? Kayo po ay marami. Ang dami yung tindahan halaman. Yung meron kayo elephant ear. Mayroon po. Merong mga halaman na halos pare-pareho yung dahon. Gaya nito. Ito, sa elephant ear ba to? Elephant ear to. Pero alam ko, hindi nakakain yan talaga. Ba't kinakain ng Hindi iba? Makati yan, ma'am. Namaga yung labi ko niyan dati. Kumain kayo dati niyan? Di nag-ulan, kinagat ko yung dahon. Gawin ko sana pandong. Ang katay. Kaso dito, namaga yung labi ko niyan. Aba. Naman Paano talaga malalaman kinakain. kung laing o elephant ear? Basta sa amin, ma'am, ang tinatanim niyang mga gabi na yung ginawang laing, doon yan sa tubigan, yung may mga parang palayan ba? Dahon. Ito may laman. May laman din ng elephant ear. Wala, hindi naglalaman yan, ma'am. Naglalaman yan kagaya ganito. Maliit lang. Gusto ko maglagay ng elephant ear kasi maganda yan pag lumalaki. Maganda siya. So, bibili ako ng isa. Lagpas tao. Bili po ako isa na elephant. Magkano ba isa? 500? 500. Ang mother o yung mauusbong na elephant ear ay nagkakahalaga naman ng mahigit 2,000 depende pa sa laki. 1,000? Oh, tatlo. Tatlo. Ay, may discount tayo. Yan. Maganda na yan. Buhay na to.